Putol dahil sa super bagyong Ophel ang San Jose Bridge sa Cagayan. Nagdurugtong ito sa mga bayan ng Gonzaga at Santa Ana. Nawasak ang tulay sa gitna ng flash floods na dala ng bagyo. Marami ang stranded, napilitan ding lumusong sa ilog ang mga residente. Kinukumpuni na ang tulay. Ngayong gabi, patuloy ang pagtatambak ng graba sa gumuhong approaches nito. Target daw ng DPWH na mabuksan ang kalsada mamayang madaling araw. Matapos ang bagyong Ophel, banta naman ngayon ang bagyong Pepito. Bukod sa matinding ulan at hangin, may babala na ring daluyong o storm surge. Kaya alinsunod sa utos ng pamahalaan, may mga sapilitan ng paglilikas. Live mula sa Daet, Camarines Norte, may live report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Atom, dito nga sa Daet ay pinaghahandaan ng LGU itong pagdating ng bagyong Pepito at yung daluyong na maaring dala nito na pwede raw umabot sa 2 hanggang 3 meters. Kaya nga po nagsagawa dito ng forced evacuation at meron po mga pamilya na ngayon pa lang ay sa mga evacuation center na magpapalipas ng gabi. For Marcel and even before. Bukod sa hangin at ulang dadalhin ng Typhoon Pepito, storm surge o daluyong isa sa mga binigyang diin sa briefing ng National Disaster, Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mahigpit ang direktiba ng Pangulo. Again, I know that the critical element when it comes to storm surge is not the distance from the high water, from the high tide mark, but it is the elevation above the high water mark. That is the key element. If it's a 3-meter storm surge, we have to get people at least 5 meters above that level. Nais niya raw maiwasan na sa mismong evacuation center pa magkakaroon ng casualty. Utos ng DILG ngayong gabi pa lang magpalikas na mula sa mga coastal area ng Bicol, Calabarzon, Eastern Visayas at Cagayan. Hindi na residente pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin yung Eastern Seaboard simula Region 8, Region 5, Region 4 at Region 2. Ilikas na yung mga tao ngayong gabi pa lang. Ito ay mandatory evacuation. Pipilitin talaga na mag-evacuation lalo na sa coastal kahit ayaw nila. Sa Lucena City, Quezon, maagang nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa mga nakatira malapit sa dagat tungkol sa bagyo. Iniutos na rin ang preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang banta ng baha. Ang bangka ng mga mangingisda hinila na mula sa dagat. Yung pong gamit ko sa amin nakaredy na po kanina pang maga. Kung hindi susunod ang ating mga kababayan, tinalaga na rin ang PNP at ang Army na tumulong sa pagsiguro ng forced evacuation sa ating mga kababayan na hindi susunod. May forced evacuation na rin sa Daet, Camarines Norte. Sa eskwelang ito inilikas ang 80 pamilyang naninirahan sa baybayin. Sa Sorsogon, nagpatupad na ng curfew at bawal munang bumiyahe kung hindi mahalaga o emergency response. Sa Del Gallego, Camarines Sur, itinali ang mga bubungan at itinaas na ang mga bangka. Sa Vera Catanduanes, maagang lumikas ang mga residente dahil sa banta ng bagyong Pepito. Sa Giwan, Eastern Samar, inabisuhan na rin ang mga nasa coastal areas tungkol sa banta ng storm surge. Sinuspindi muna ng LTFRB simula kahapon ang biyahe ng bus at truck pa Visayas at Mindanao via Matnog Port at iba pang lugar sa Bicol Region. Abiso naman ng LTO, iwasan munang mag-land travel kundi kailangan lalo na sa NCR at karating lugar patungong Bicol. Ipinunto ng Pag-asa ang rapid intensification o ang mabilis na paglakas ng bagyong Pepito sa loob ng 24 oras, gaya ng nangyari sa mga magkasunod na bagyong Marcy at Nika. Sa mga nakalipas na taon, malaking pinsala ang iniwan ng typhoon at super typhoon tulad ng bagyong Egay, Guring at Karding na nag-rapid intensify rin sa loob ng 24 oras. Yes, Atom, bukod nga po sa forced evacuation ay meron din tayo mga kababayan na sila ay nagkusa na na lumikas at meron din nagkumahog ika nga na mag-stock ng kanilang mga supplies. Katunayan, meron tayo nakita kanina na isang malaking grocery store na halos ubos na yung tinapay. Bukod dyan, Atom, sa ngayon ay wala pang ulan dito pero inaasahan po na ipagpapatuloy bukas yung forced evacuation at
magkakaroon din po raw ng tinatawag na pre-positioning ng mga tauhan sakaling merong mga ilangan ng rescue. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa DAET. Atom? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nagbalik sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel na tinutumbok ang Taiwan. Perwisyo ang dinulot nito sa mga taga-norte na ilang beses nang binagyo. May report si Darlene Kai. Tuklap ang bubong at giba ang pader ng ilang silid. Sa ganitong sitwasyon, darat na ng mga guro't mag-aaralang paaralang ito sa Barangay Santa Margarita sa Bagao, Cagayan na bugbog sarado sa Super Typhoon Ophel. Ang iniwang bakas naman ng bagyo sa bayan ng Gonzaga, mga naanod na trosong galing umano sa mga kinalbong bundok. Nasira ng mga ito ang palayan ni Jose. Tinangay pa ng baha ang mga alaga niyang baka at baboy. Ang bukod tanging baka niyang nakaligtas, pinagtulungang alisin mula sa mga troso. Mahirap explain, ma'am. Kasi alaga namin, kabuhayan din namin ngayon. Bahala ng mama, ang Panginoon. Dahil umaraw na, pinayagan na rin makauwi ang mga lumikas, kabilang ang mga katutubo. Sa Ilagan City, Isabela, makapal na putik ang sumalubong sa mga nag-COE ang evacuee. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun, mas babalik. Maglilinis ng talagang mahirap, sir, talagang buhat ko namin dito, sir. Baha pa rin ang mga taniman. Hindi rin madaanan ang isang tulay. Sa bayan ng Kabagan, umabot sa 22 million pesos ang halaga ng pinsala ng bagyo sa agrikultura. Napakahirap kasi siyempre, 2 beses nang naba yung pananim ng tatay ko. Siyempre madadagdagan pa yung utang namin. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Walang natirang bubong. Asan yung mga bubong? Sa Adams, Ilocos Norte, nagtitiis ang mag-anak ng bahay na ito na sira pa rin mula ng tamaan ng bagyong Marce noong 1 linggo. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ng bagyo. 3 sityo sa Adams ang isolated dahil sa mga nasirang tulay at kalsada ayon sa MDRMO. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Tapos sayang kasi yung airport, nawawala tapos ganun. Hindi namin maayos-ayos yung daanan namin. Tulad ng ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa ang patay at 3 ang sugatan sa rambulan ng ilang estudyante sa Barangay 172 sa Caloocan. Kita sa cellphone video na nakuha ng GMA Integrated News na unang nagsuntukan ng lalaking naka-uniforme at lalaking nakapulang t-shirt. Nakisali ang ibang lalaki. Makikita rin ng lalaking may hawak na tila patalim. Sa isang punto, sumakay ng motorsiklo ang ilang lalaki na may angkas pang duguan. Sa sumunod na video, humandusay sa kalsada ang isang duguang grade 10 student na nasaksak pala. Nasawi siya kalaunan. 3 estudyante pang nasaksak din ang dinala sa ospital, kabilang ang isang kritikal dahil sa saksak sa leeg. Ayon sa pulisya, nagugat ang away sa pinag-aagawang electric fan. Sasampahan pa rin daw ng reklamong murder at frustrated murder ang menor de edad na suspect. Ayon kay Caloocan Mayor Along Malapitan, ita-turn over siya sa City Social Welfare Development Department. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa pagdinig mula sa muli ng Kamara sa confidential and intelligence funds ng kanyang tanggapan. Ayon sa Bise, plano nilang magpadala ng affidavit sa Committee on Good Government and Public Accountability. Personal na iniabot ng komite ang imbitasyon sa kanya nang dumalo sa pagdinig ng Quadcom sa War on Drugs nitong Miyerkules. Sabi pa ng Bise, 1 beses lang siyang naimbitahan ng komite at tila nagsasayang lang daw siya ng oras. Nakalimutan na rin daw siyang imbitahan sa mga susunod na pagdinig, bagay na pinabulaanan ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua. Anya, nagpadala sila ng imbitasyon sa pangalawang hearing habang tinanggihan naman ang mga susunod pang mga pagdinig.
Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara, pero mas gugustuhin nilang humarap siya sa komite. Running Wild single ni BTS Jin na bahagi ng kanyang debut solo album na Happy, layong maghatid ng positive vibes and energy. Respect and coexistence naman ang tema ng stylish hip-hop single ng 80s na Ice on My Teeth. Ice on my teeth, ice on my teeth, ice on my teeth. Nagbabalik din ang K-pop group na ENHYPEN with their single No Doubt. Yeah. No doubt. Oh, 날 태워준 명예, baby, no doubt. Speaking of ultimate comeback, Philo Blackjacks gear up dahil ang Queens ng 21 nasa bansa na para sa Welcome Back concert tour this weekend. Hello Love Again ni Alden Richards at Catherine Bernardo na kumita na ng 155 million pesos in 2 days, mapapanood na rin sa mahigit 1,000 sinihan sa Pilipinas, Amerika, Canada, Guam at Saipan. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.